Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na hindi naman araw-araw sigurado tayo sa ating buhay. Aminin natin na di naman sa lahat ng pagkakataon malinaw ang direksyon ng ating pinupuntahan. Madalas tayo ay nalilito, naliligaw, at madalas tayo ay nalulungkot, nawawala ng pag-asa dahil sa mga sunod-sunod na pagsubok na ating nararanasan at nararamdaman. Pero mga kapatid, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kalinawan ng isip ng ating puso. At magtiwala tayo na ang Diyos ay may mabuting dahilan sa mga pagsubok at paghihirap na ating pinagdadaanan. Kaya naman tayo magpakumbaba sa banal na misang ito, hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa aming mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humihingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas. Gaya ng bulaklak ng damo, ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman at mamamatay sa gitna ng kanyang mga
kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya. Kaya hinihingi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napagbuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagsakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung babalikan niyo po ang unang pagbasa, may sinulat si Santiago na nakakainis. St. James tells us, consider it pure joy when you face trials. Di ba parang niloloko tayo ni Santiago niyan? Joy? Problema na nga. Kailangan pa tayong magsaya? Parang sinasabi niya sa atin, dadaan kayo ng 3 oras sa traffic. Smile. Blessing yan. Parang sinasabi niya sa atin na, uy, magdiwang ka. Kasi may asawa kang manloloko, abusado, at pasaway. Para ba sinasabi din niya na, marami kang utang, huwag kang malungkot, pasalamat ka sa Diyos. Diba? Kung maririnig mong ganyan, tataas ang iyong kilay. Kung sasabihan ka na magsaya ka dahil may problema ka. Pero ano talaga ang ibig sabihin ni Santiago dito? Well, St. James is not saying enjoy the pain. He is rather saying to us, trust the purpose. Because God wastes nothing, even your suffering. Walang sinasayang ang Diyos. Kahit na ang iyong problema, kahit na ang iyong pagsubok, kahit na ang iyong paghihirap, ginagamit niya
para basbasan ka. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ang tatlong paalaalang ito kung ikaw man ay dumadaan sa maraming pagsubok o problema sa buhay. Number 1, remember, trials are not punishments. They are formation. Tingnan niyo po ang ginto. Bago kuminang, kailangan dumaan sa apoy. Di po ba? No fire, no purity. Ganyan din po sa perlas. Bago po mabuo ang perlas sa kabibe, ito muna po ay nag-uumpisa na isang maliit na bato. At pumapasok po sa loob ng kabibe. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yun sa kabibe? It's very uncomfortable. Nanunugat po dun sa loob ng kabibe. Pero pagkatapos ng matagal na panahon, lalagyan po niya ng coating. Yun po yung nagiging perlas. Look at that. After the long endurance of the pain, there is a prize. There is a shining pearl. Mga kapatid, tandaan niyo po, God is more concerned for your holiness than your comfort. Opo, mabuti ang ginhawa. Pero hindi naman itong pinakamabuti sa buhay natin. As I have told you time and time again, nobody grows in comfort. But a lot have grown through pain, through their trials in life. Amen? Remember this. Smooth seas never made strong sailors. Stars shine the brightest in the darkest nights. And the tallest trees face the strongest storms. God is more interested in your character rather than your comfort. Mas mahalaga po sa Diyos yung palakasin niya ang iyong pagkatao kesa sa panatilihin ka niya sa iyong pagiging komportable. But the second, remember also this, when you are in your trials, ask for wisdom, not just relief. St. James tells us, if you lack wisdom, ask God. Napansin niyo po, hindi sinabi ni Santiago, humingi kayo ng mas madaling buhay. Why? Because a wise person understands every problem carries a hidden grace. Ulitin ko po yun. Every problem carries a hidden grace. Meron po akong isang kaibigan. Alam niyo po, nagkasunod-sunod yung problema niya sa buhay. Una po, iniwan po siya ng boyfriend niya. Grabe po ang iyak niya. Pagkatapos, pangalawa po, siniraan pa siya sa trabaho niya. Umabot po sa puntong napilitan po siya na umalis, maghanap ng ibang trabaho kasi napaka-toxic na po ng environment. Pakiramdam po niya noon, nung nagkasunod-sunod yung mga problema niya, na napaka-unfair ng Diyos. Pero alam niyo po, recently, nagkakita kami. At nagulat po ako. Bakit? Kasi yung dating umiiyak, aba ngayon, blooming na blooming. Medyo tumaba pa nga siya eh. Ibig po sabihin, masaya. Di po ba? At tinanong ko po siya, ano nangyari? Ngumiti po siya, sabi niya, Father, may boyfriend na po ako. At American citizen pa. Wow, san ka pa? Hindi lang po yon. Yung trabaho po niyang nawala, napunta po siya ngayon sa mas magandang kumpanya. Mas maayos na environment, mas mataas na sweldo. Mga kapatid, tingnan niyo po yon. Yung akala niyang rejection, redirection pala. Yung akala niya na pagkawala, promotion pala. What she thought God was punishing her was actually God positioning her. Amen? God was not removing something from her, but rather God was preparing her for something better. Amen? Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Minsan yung mga problema natin, hindi naman hadlang yan sa biyaya ng Diyos. Yung mga problema natin sa buhay, yan ay paraan ng Diyos para ilapit ka niya sa tunay na biyaya para sa iyo. At hindi mo makikita yan kung wala kang
katalinuhan. Wisdom helps you to see, to understand that your trials, your problems are part of God's plan to bless you. Amen? Third and last, remember this, most especially when you are in trouble, when you are in your trials, everything here is temporary. Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Wala pong nananatili. St. James also writes in his letter, wealth fades like a flower. Ang problema kasi sa atin minsan, we invest so much on things that do not last. Di po ba? Pero baka nakalimutan po natin, ang pera nawawala. Nauubos din yan. Ang tagumpay nakakalimutan. Ang iyong lakas lumilipas. But a heart that is anchored in God that lasts forever. Ang mabuting balita po, walang forever. Ang sakit po niyan, no? Sa mga nagmamahal. Pero it is also a good news. Anong ibig sabihin? Kahit yung problema mo, hindi forever. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang mga pagsubok mo ay hindi yan ang huling kabanata ng kwento mo. God is not finished in writing your story. Kapag nga meron kang pagsubok, yan yung climax eh. Pakyat ka na dun sa iyong tagumpay. That is why remember, you may be in your storm, but Jesus is in your boat. You may be in the valley of your life, but valleys lead to mountains. Di po ba? You may be crying now, and yet remember the Psalms that tell us, those who sow in tears will reap rejoicing. So understand, your struggle today is developing your strength that you need for tomorrow. That is why don't waste your suffering. Anong gagawin natin sa ating mga paghihirap? Huwag mong sosolohin. Huwag mo lang hahawakan. Huwag mong iiyakan. Alay mo sa Diyos. Allow God to transform your trials, your problems, to strengthen you. When you are going through difficult times, see yourself as united with Christ. Kung nga si Kristo, hindi niya iniwasan yung mga pagsubok, di ba? Kau pa kaya? Dahil pagkatapos naman ng pagsubok, may muling pagkabuhay. Pagkatapos ng mga paghihirap, may luwalhati, may ligaya. Kapag sinusubukan ka sa buhay, kapatid, tandaan mo na lang ang salitang hope. Spell hope, H-O-P-E. Bawat pong isang letra niyan, may ibig sabihin. H means hold on. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Letter O means offer it to God. Your pain can be your prayer. Amen? Letter P, pray more. Because a day without prayer is a day without power. Amen? Do not run away from God. Run towards Him. At yung dasal, yan yung paraan para tayo'y lumapit sa Diyos. Letter E, expect miracles. Ang himala, nangangailangan minsan ng oras at panahon. Minsan, hindi naman agad-agad gagawa ng imposibleng bagay ang Diyos sa iyong buhay. Hindi po ba? But remember that word, hope. H, hold on. O, offer it to God. P, pray more. And E, expect miracles. So, if you could remember only one thing today, remember this. God is not only watching you in your trials at a distance. God is with you, walking with you in your trials. Minsan, merong ibang tao, naghahanap sila ng sign. Panginoon, talaga ba? Buhay ka? Panginoon, talaga ba? Totoo ka? Bakit hindi kita nararamdaman dito sa aking problema? Why is God silent when we are suffering? It is because God is embracing us. Di po ba? Kailangan pa ba ng nanay, ng tatay, kausapin niya yung anak na umiiyak kapag niyayakap siya? Di po ba? Sapat na
yung yakap para maibsan, yung iyak, yung lungkot nitong bata. When God is silent in your suffering, it only means God is so close to you. God is embracing you. God is consoling you. Amen? Sa tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. Kapag hirap na tayo, kapag malapit na tayong sumuko. Una, your trials are not punishment. They are your formation. Pero pangalawa, ask for more wisdom. Not only relief, but third, remember that everything is temporary. Even your trials, they are temporary. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Hindi sana alisin ng Diyos ang ating mga paghihirap. Pero naway, sa pamamagitan ng ating mga paghihirap, tayo gawin niyang mas malakas, mas mabuti, pabanalin ang ating mga kaluluwa. Amen. Tumayo po tayo, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na Bumaling tayo ngayon sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya ng pagpapatatag ng ating mga kaluluwa. Maniwala tayo sa panawagan ni Kristo ng pagbabalik loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway, walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang mga makasalanan naway, mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway, magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makapagbalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa,
Si Florentino, aming arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin.
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan. Ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na palagi sumusubaybay sa ating banal na misa online, lalong-lalo na ang ating mga OFW na nasa ibang bansa na humuhugot po ng lakas araw-araw sa ating banal na misa. Ganyan din po, shout out daw sa lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. No? At sa ating po mga followers at bisita ngayon na dumating personally, makasama natin sa ating online mass, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong presensya. Mga kapatid, consider it pure joy, as Saint James tells us, when we are undergoing great trials in our life. Magsaya tayo, hindi dahil may problema tayo, magsaya tayo dahil ang binibigay na problema sa atin ng Diyos ay may mabuting dahilan. In your problems, there are blessings disguised. In your challenges, God is trying to bless you. Instead of asking the Lord, Lord, remove this problem, ask for more wisdom so that you can see the reason why God is giving you that challenge, that problem, that trial. Huwag niyo pong kalimutan yung salitang hope. H-O-P-E. Ibig sabihin, hold on. O, offer it to God. P, pray more. And E, expect miracle. Kaya maganda pong tanungin, pagmunihan, ano yung milagro na hinihingi mo ngayon sa Diyos. Yan ang palagi mong ibulong sa Kanya. Yan ang hintayin mo.
yan ang asahan mo. Naway sa iyong pag-asa, mas lumakas ka pa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.